Sinabi niya na yung kay Attorney Levy Yung Pagino, photos from yeah. pina-analysis daw niya. Oo. Look at this, oh. 'Di ba? Paano mo gagawin yun na wala sa yung original copy? Eh parang eto, like yung airplane na yan, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Napaka-peke. Alam mo, bago kayong magagaganyan, baka malay nyo, hindi nyo alam, napa-forensics na yan sa abroad lahat. Tapos bumulaga sa inyo yan. Di ba? Hindi kasi Masampal ganito, kayo. i-klaro natin. Ang sinasabi, no, ang criticism doon is that pinameta-analysis daw niya. And then it was a fake. But you're saying, and the experts are saying, you cannot have a meta-analysis without The original. with you, 'di ba? So he's lying, itong mga bayaran ni Yes. Tambal. He's even hiding, she or he is even, or them, they're Yeah. even hiding behind a blog, 'di ba? Wala yung mukha Yes. nila, pangalan nila. Oo. So, and billions are being spent, maybe even trillions, Yes. para magpamudmud sa media, 'di ba? Exactly. Including vloggers, no? Oh, So, hindi, tsaka ibang level din, no? Para ako talaga, parang even yung mga mainstream media, yung mga Yeah. sikat, how can you do that na parang wala kayong ginagawa? Parang ang bababaw minsan ng mga pinopost nilang mga issues. Alam mo yon, yung sobrang hinipe, yung simple, perfect example, hinahype mo yung Kamuning Bridge. In the middle of eto, naglalabasan tong mga katiwalian, nakawan, yung Brave 18. 'Di ba? Ang ginagawa nila talaga, alam mo, ang style nila kasi, less talk, less mistake. 'Di ba? Yun ang style nila. Pero the more ka kasing ganun, the more kang guilty. The more, yung isang example din, yung pagsabi niya, yung pag-iwas din ni BBM at saka ng kanyang asawa at anak na magpa-hair follicle test, di ba? Hindi sila kumikibo dun. Kasi kung ako yun, kung leader ako, I'm not guilty of anything for the peace of mind of my fellow Filipino sa mga pinagsisilbihan ko bilang presidente. Magpapa-hair follicle test ako. Wala silang ginawa, di ba? Itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, Cathy, ano ba yung Good Friday para sa mga katulad ko na nakalimutan na namin? Oo. Okay, yung Good Friday kasi, yun yung huling sandali ni Jesus. Ang weird, 'di ba? Kasi they call it Good Friday, pero ito yung Pero bad. ito yung time na dito niya sinabi yung pagkainom niya ng alak, nasa verse yan ano ba to? John, if I'm not mistaken, John 19:30. Nung naganap na iniyuko niya ang kanyang ulo, nalagot ang kanyang hininga. Di ba ganun yon? Parang sinabi niya, ito na yon. Ito na yung naganap na. Yun ang pagkakaintindo ko I'm trying to translate it in Tagalog. Ang kahalagahan ng Good Friday is ito yung sinakripisyo ni Jesus Christ, basically ni Father God, ni Lord, ang kanyang anak na si Jesucristo, si Jesus Christ, sinakripisyo niya ang buhay niya para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Kaya even though we call it Good Friday because we are saved, because sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay for us to save us from our sin. Ganun yon. Yeah, and Good Friday was when he was crucified. Right? Yes. At dun siya namatay. Yung ganun siya, diba? So, parang for me, gusto ko kasi yung story. Kasi if you don't know yet, no, the Christian story of death and then resurrection, yung redemption, gusto ko yan. At saka kasi umuulit yan all over, across cultures, yung theme na yan na kailangan mamatay bago mabuhay. Diba? Yes. So, yung pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Same. Yan. Same. Diba, Cathy? No? Yes, same. Kasi nasa, rin yun, sa Isaiah chapter 53 verse 5 din yun. Yung dahil sa atin, kaya siya nasugatan. Dahil sa atin, dahil sa atin, kaya siya namatay. Dahil sa atin, nagsakripisyo siya. So, what happening sa bansa natin right now is ang bansa natin ay nalulugmok sa utang, sa kahirapan, ang mamamayang Pilipino ay nahihirapan. Basically, alam mo, when you try to think about it, maihahambing natin ang nangyayari sa ating bansa, sa Biblia, na nangyayari kay Jesucristo. Yeah. Kailangan natin, Filipinos are very warm and compassionate Mas madalas kasi, we are forgiving Mas madalas na kailangan nating ma-experience
na masaktan. Parang love life, di ba? Kailangan mo munang masaktan. And mahilig tayo dun sa ebidensya, resibo and all. So, ang ginawa sa atin ng Panginoon, I think talagang will niya naman talaga to. We need to experience it for us to see what's really happening in our country. And kahit na anong pagtatakip pa na gawin ng iba, na kademonyohan sa kanilang ginagawang kademonyohan, hindi na matatakpan kasi sila mismo nagkakamali. Sila yung gumagawa ng kapalpakan. Yeah. So imagine that, the country is suffering right now, but as always, in every suffering, there's always, di ba, a light in the end of the tunnel. Ano yung ganun? Also the Holy Week story, no? This story of crucifixion, death, sacrifice. It's also replete with betrayals, di ba? Jesus was betrayed by his closest friends. Yes. No? Si Judas, even Peter denied him, right? Yeah. And I see this happening. I'm not saying, hindi ko hinahalin tulad. No? Actually, hinahalin tulad ko si PRRD kay Jesus, no? Yung sa dinadaanan nila dalawa. Of course, even the entire country, the Filipino people, the betrayals, di ba? Hindi ko akalain na ganito pala ka magnanakaw, no? Yeah. Kasi yung pagboto natin kay Bongbong Marcos, isang malaking pagtitiwala yung binigay natin sa kanya. Ipinagkatiwala natin ang mga buhay natin, mga buhay ng mga anak natin. Ipinagkatiwala sa kanya ang kayamanan ng Pilipino, pinaghirapan ng Pilipino. Bawat sentimo na pinaghirapan, meron siyang poder doon, meron siyang kapangyarihan na gawin kung ano yung dapat. Pero ang ginawa niya, yung hindi dapat. Diba? So, grabe yung betrayal of public trust ni Bongbong Marcos. Yes. So, itong dinadaanan. At saka, I don't know, I really feel a lot of times that the Filipino people is being crucified. Yung sinabi nga ni Cora Guidote, diba, na yung sa BSP that ang government scammers talaga itong mga ito. Yan ang ginawa na ng she could not think of one agency in government na hindi kasama sa conspiracy na ito na nakaw sa Pilipino, di ba? Yeah. So, yeah. Go ahead, Kat. Talagang nagsama-sama sila eh. Pero alam mo, Doc Lorraine, nakatalata din sa sa Awit, chapter 27, verse 4, na sabi ng Panginoon ay umasa ka sa Panginoon, magpakatatag at magpakatapang tayo, di ba? At para magtiwala tayo sa Kanya, kasi ang mga bagay-bagay sa mundo, tayo'y katawang tao lang, di ba? So, sabi ko nga kanina, talagang kailangan nating maranasan to. Pero para maranasan natin to at makita natin ang katotohanan, and tayo na mismo ang maghusga at magbigay ng desisyon kung ano yung dapat nating gawin ngayon para sa ating bansa. And ang nakakaya, I'm very disappointed talaga. You know, sabi ko nga di ba, yung mga leaders na nakaupo, karamihan dyan, lalo yung secretaries natin, department secretaries natin, mayayaman sila eh. Pero parang, di ba dapat I believe before, di ba may thinking tayo na, hindi na yung magnanakaw or anything kasi mayaman na sila. Yung pala, mas malala when you try to think about it. Kasi, because mayaman na sila, yung million normal. So, they don't want millions, they want billions and trillions, di ba? Pinakamalaking mga magnanakaw ang mga mayayaman. In the whole world, it is like that. I've also experienced in my personal life that the most generous are the poorest. Oh, yes. Tumatakbo kasi ako sa village, no? Tumatakbo ako. Tapos lumalabas ako. Tapos, kasi yung village na katabi namin, yung katabi ng village namin, meron doon squatters area, slums, pero inaalagaan ko yung area na yon. Punta ako doon. Alam mo, pag tumakbo ako doon, magyayaya silang kumain ng breakfast na isang itlog na talagang out of the and I can use their CR. But if I run in my village where nakatira mga senators, mga ganyan, you think you can knock and say, can I use your CR? You cannot. Because magdududa sila sa'yo. Magnanakaw ito. Kasi siguro magnanakaw din sila. So tingin nila lahat magnanakaw. Diba? So really, no, the biggest thieves right now are mga mayayaman. Even in the whole world, no? Exactly. Yung yung 1%er, yan yung mga kriminal.
Yan yung mga kriminal talaga at organized crime ang mga yan, no? Mga Kasi elitistang yan. Yeah. takot silang mahirapan eh, 'di ba? If they can get more, and then lifestyle itself, 'di ba? Ang sarap ng buhay nila. So, they don't wanna ayun lang, baga sa nakahiga ka na sa kama, ba't ka ihiga sa papag, 'di ba? If they can kung pwede lang magkaroon sila ng floating bed, 'di ba? Or flying bed. I also think, Kathy, na marami akong kaibigan na mayaman, mababait naman, no? Oo. Yung, hindi yung kayamanan yung problema pag gumawa na sila ng altar sa pera at sa kapangyarihan, Sinasamba. Sinasamba na nila yan at yan na yung meaning ng buhay nila. Nakikita ko wala na silang kaluluwa, nakokorrupt yung soul Yes. nila. At tingin ko, no, I don't know if it's parang built-in yung punishment na hindi na nila nararamdaman yung simple pleasures in life. Wala na. So it has to get wilder and wilder and wilder, and they are so cut off from themselves and their souls. They lose their souls, in other words. Tama ka naman dyan, no, Doc Lorraine. Talaga namang may mga mayayaman din na ay mababait. Yeah, yes. Kasi alam mo, those are the people, those type of people kasi God-fearing yun. Alam mo yung talagang mas priority. Kasi if you are so blessed and your life is self-centered, yung centered mo, ang gitna ng buhay mo is si God. Even sa pagiging asawa, hindi walang titibag eh. Magta-try ang demonyo paulit-ulit kasi nga 'di ba, kapag mataas ang faith mo, talagang yung tukso and everything, lalapit ang demonyo sa iyo or kukuyugin ka, 'di ba? Pag magandang intention mo, which is again, it's not us being trying to compare PRRD, but sabi ko nga 'di ba, parang sino man ang hindi makasalanan dyan, you cast the first stone. Batuhin nyo si PRRD. Pero tingnan nyo, whether sino pipiliin nyo, yung mamatay or makulong, yung mga ba nag-addict at saka mga drug lords na salot ng lipunan, o yung totoong biktima ng mga ordinaryong Pilipino or mamamayan na bata, matanda, babae, lalaki na pinaperwisyo, nanay, tatay, pinapatay, 'di ba, ginagahasa. Talagang nagiging salot ng community natin eh. So ako, I will not apologize. I'm a born again Christian. Sabihin nila, it's against the Bible for you to kill. It's in the Bible also, di ba? Parang si Saint Bible, pinabalik-balik ko si Saint Michael Archangel, paulit-ulit yan. Pag si Saint Michael Archangel, nakakita siya ng demonyo, wala yung forgiving, hindi niya yung pag-explainin. Papatay na niya. No explain. Kasi, alam mo, you choose to be the devil eh. Yeah. You choose that path. So bakit kita bibigyan ng chance na bubulahin mo ko? Natanda siguro yung magpo-forgive ka na talagang parang ngayon, yung nangyari sa atin, yung mga magnanakaw dyan, mamili kayo. 'Di ba? Gusto nyo ba hanggang 2 years from now, tapos na yan? Kasi kahit sinong uupo dyan, talagang may i-crucify. Same. So lahat ng kasabwat dyan, talagang may madadali. So would you rather choose to be the witness na ginamit na, pwede yung sabihin wala kaming choice, nakisama kami, natakot kami kasi sobrang grabe yung pambubuli sa amin, di ba? Or you stay there hanggang sa 2028, lahat kayo mapapalitan sa posisyon kasi nakita ng mamamayang Pilipino na wala kayong ginawa. Na nalulugmok na tayo. Sunod-sunod Doc Lorraine, napansin mo, para sobrang malas ever since umupo sila. Wala talagang mabuting nangyari sa bansa natin. Alam ko maraming kontra, pero sabihin nyo sa akin kung hindi totoo, di ba? Di ba? Akalain mo, kontra? di ba? Kaya nga, hindi lang yon. Parang, eto saan ka? Akalain mo bang magigera ang Iran tsaka ang Amerika? In the middle of na inaaway ng bansa nila Tariela, ang China? Yeah. O bigla lang itong sumabog lahat? O ngayon, anong masasabi na niya? Wala siyang sinasabi. Magsalita siya. Di ba, yabang-yabang natin Di ba? So, yung sinasabi ko, Diyos mismo gumagalaw. Oo, pero alam mo, Kathy, yung issue na yan, yung Iran-US war. Yeah. Kita mo, fragmented talaga ang gobyerno. Kasi iba yung sinasabi ni Bangag, iba yung sinasabi ng AFP. Sa AFP, ang sinasabi niya, hindi sincere ang China. 'Di ba? Yung suspicious siya sa China. Pero si BBM, ang sinasabi niya, reset ng relasyon. Ibig sabihin, kasi nagbe-beg na tayo for oil 'di ba? So, yung makikita mo yung leadership ni BBM napaka-weak na
the people under him, no, sige po, kinokontra siya. Hindi siya nire-respeto. Kasi nung panahon ni PRRD, ang pwede lang magsalita dyan, siya lang. Pagdating sa China, siya lang. Hindi siya pwedeng, at saka orders niya yon, hindi pwedeng ibang magsasalita. At saka pag ano yung sinabi niya, lahat kami, we toe the line, di ba? Yun ang very strong na leadership. Yeah. So, walang away-away, enemies to none, di ba? Friends to all, enemies to. So, ngayon, nakita na nila ngayon, yung pragmatic value ng independent foreign policy ni PRRD na napaka-henyo. Henyo talaga yung independent foreign policy. Ito, nakipag-away sa China, di ba? Kati, teka muna, may papakita ako sa yung video. Sige. Ito this is in relation to the maletas, no? Okay. This is from the page of Attorney Levy Bagilod and Baligod. Baligod, sorry, Baligod. Yeah, sorry. it's okay. Ayan. Oh. Makikita mo paano nila bilangin. Ganyan lang, oh. Grabe, no? Ganyan lang. Iba din eh. Ang laman niyan, mga 56 million each. Oo, depende sa size eh, di ba? Yeah. You know, ito, katulad nito, hindi na lang ito pwedeng masabing AI kasi hindi siya flawless. Second, live video siya. Parang, di ba? Katulad nung merong draw nag-metadata siya. Paano ka mag-metadata wala si original copy? Napaka-stupid nun, di ba? Ang pinag-uusapan mo yung vlogger, di ba si Si One Blue na ba yun? O One Luna Vlog ba yun? Whatever. na sinabi niya, ano yung sinabi niya? Sinabi niya na yung kay Attorney Levy Yung Bagilod, photos from yeah. pina-analysis daw niya. Oo. Look at this, oh. 'Di ba? Paano mo gagawin 'yon na wala sa yung original copy? Parang eto, like yung airplane na 'yan, 'di ba? Yun yung sinabi niya. Napaka-peke. Alam mo, bago kayong magagaganyan, baka malay nyo, hindi nyo alam, napa-forensics na yan sa abroad lahat. Tas bumulaga sa inyo yan. 'Di ba? Hindi, kasi Masampal kayo. ganito, i-klaro natin. Ang sinasabi, ang criticism doon is that pinameta-analysis daw niya. And then it was a fake. But you're saying, and the experts are saying, you cannot have a meta-analysis without The original. with you, 'di ba? So he's lying, itong mga bayaran Yes. He's even hiding, she or he is even, or them, they're Yeah. even hiding behind a blog, 'di ba? Wala yung mukha Yes. nila, pangalan nila. Oo. So, and billions are being spent, maybe even trillions, Yes. para magpamudmud sa media, 'di ba? Exactly. Including vloggers, no? Oh, hindi, tsaka ibang level din, no? Ako talaga, parang even yung mga mainstream media, yung mga sikat, how can you do that na parang wala kayong ginagawa? Parang ang bababaw minsan ng mga pinopost nilang mga issues. Alam mo yon, yung sobrang hinipe, yung simple, perfect example, hinahype mo yung Kamuning Bridge. In the middle of naglalabasan tong mga katiwalian, nakawan, yung Brave 18. 'Di ba? Ang ginagawa nila talaga, alam mo, ang style nila kasi, less talk, less mistake. 'Di ba? Yun ang style nila. Pero the more ka kasing ganun, the more kang guilty. The more, yung isang example din, yung pagsabi niya, yung pag-iwas din ni BBM at saka ng kanyang asawa at anak na magpa-hair follicle test, di ba? Hindi sila kumikibo dun. Kasi kung ako yun, kung leader ako, I'm not guilty of anything for the peace of mind of my fellow Filipino sa mga pinagsisilbihan ko bilang presidente. Magpapa-hair follicle test ako. Wala silang ginawa, di ba? They don't really care. Kasi totoo yun, di ba? Anong makikita mo dun? Ayun. Kati, nung nakakasama mo sila, 'di ba? Nakita mo siya, 'di ba, na nag-cocaine sila. Kasama din si Lisa Marcos. Siya talaga yung malakas, di ba? Tsaka sabi ko nga, alam mo, yung mga yan, kaya pansinin mo, yung mga tinalaga nila dyan na tao, karamihan dyan, kajaming nila. So, wag na kayong lumayo. And kapag dinibunk nila or nirebat nila ako, ang hamon ko lang sa kanila, hair follicle test but not in the Philippines, let's all go to Singapore. Tapos dapat, habang kinukuhanan ka ng buhok or anything, live video yun. Mamaya dayain mo, ibang buhok pa bigay mo diba? Dapat may both side, may testigo. Yeah, very, very worrisome yun, Kathy, no, that you're saying that cabinet secretaries are also into drugs, diba? Yes. Diba, I asked you the other day,
Bakit si Chu Laurel wala naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Di naman ngiwi-ngiwi, 'di ba? Because we want him to take a drug for Secretary Chu Laurel. Is it Yeah. true that you take cocaine, 'di ba? That you're and then you said that kasi marunong siya, hindi siya yung araw-araw or ganyan. Yeah, kasi ganun ang mga user eh. Meron yung ano may tinatawag dyan na cocaine jaw, di ba? Kapag Yeah. sobra ka na everyday mo ginagawa, talaga grind. Hindi to, oh. Yeah. Yung iba yung TMJ, iba yung grinding ng ano cocaine jaw talaga eh. Tapos, yung isa pa, yung iba naman gumagamit pero hindi sila everyday. So, they know how to handle it. Kaya yung iba hindi rin pumapayat. Kasi, papayat kapag sobrang hardcore ka eh. Yung iba na-immune sa drugs. Yung iba, kaya hindi pumapayat kasi marunong. Like, for pag nagtitake ka kasi you don't eat, 'di ba, ng drugs. Tapos ang gagawin lang may downer siya. It's either magmomogs ba 'yon or magmamarijuana. So para antukin, gutumin, para grabe, they know how to do it eh. So ako, yan ang sinasabi ko palagi, tingnan yung mabuti. Tsaka pansinin niyo yung mga yan, bad breath, talagang grabe magpawis, ganun yan, kitang-kita mo yan. Yun. So, iba talaga yung nangyayari sa Pilipinas, di ba? Wait. Question, Kathy. Ano, maaari ba yon sa pagkakakilala mo? Kasi you were part of that, that culture, di ba? You're part of that crowd for a very long time, di ba? Because of Tony Boy, Froirendo, di ba? Na close friend, na inner ni Bongbong Marcos, di ba? So, Yeah. pagka ganun ba, kunyari, nagyayaya talaga sila? Yeah. So, hindi. Yung concern ko kasi, Yeah. ang PSG ba? Ginaganyan na nila? Ito bang si Browner ay jamming na din? Ito bang si Claire Castro kaya ganyan magsalita? Lukaret na lukaret? Ganyan? Yun yung concern ko. Actually, wala akong pakialam sa mga yan. Wala akong pakialam talaga personal life. I don't really give a shit. Pero, Yeah. when it comes to the country, hindi ka pwede mag-drugs Hindi. dyan pag habang Hindi. nandyan ka, no? So, that was my question. My question is, nangyari yung sa circle na yan, kasi I've never taken drugs eh. Never. So, I don't know kung ano yung, sige nung college, nag-try ako marijuana, ganyan. Yeah. Pero hindi lang ako. So, yung question ko, yung circle ba na yan, ano ba sila? Nagyayayaya ba yan? Yung mga yan? Because, I'm asking this because, napaka-strange ng behavior nila. Yung mga pinagsasabi ni Claire Castro, ano yan, di ba? So, Oo. nagtataka ako, juma-jamming na ba itong mga ito? Di ba? Yan katulad si Garin, juma-jamming ba yan? Di ba? Alam mo, hindi ako magtataka. Possible yan. Kasi they will not surround yung sarili nila with people that they don't trust. Ganon? May Ganon ugali ang silang itsura. ganun lahat na, So, hindi pwede. May Trust possible. means dapat juma-jamming ka with us? Oo, makikisama ka. Kasi iba rin sila eh. Kaya ako, alam mo, na-realize ko nga na kaya hindi niya ako, yung ex ko, kaya hindi niya ako masyadong pinasasama. Kasi, nung na-meet ko naman talaga siya, hindi ko talaga alam na gumagamit siya. So, yun, makukuhuli mo eh, di ba? Kasi hardcore nga, di ba? Mga hardcore sila. And, they do it in the house, they do it sa mga club na pinupuntahan nila, publicly Alam mo yon. Kasi part owner din yung iba ng clubs. Natotolerate yon. So imagine mo, even in a club na sikat, may mga bata doon. If they see you, sikat kang tao, mayaman ka, you're doing it publicly, magiging normal sa paningin ng mga kabataan. You're not a good example of this country, di ba? Nakakaya, yun yung sinasabi ko, di ba? Ang sa akin, after everything, ang pinakabobong tao sa akin, is yung mayaman ka na, nakapag-aral ka sa magandang eskwelahan, pero nagdodroga ka pa rin. Ang malala, ang tanda mo na nagdodroga ka pa rin. Diba? Sagwa mo? Diba? Ang pangit eh. Yeah, totoo yun. Totoo yun, Doc. Kasi, imagine mo yan, tingnan mo. Iba ang sinasabi ni Claire Castro, minsan sa sasabihin ni BBM. Hindi sila nagtutugma. Everybody, diba? Iba-iba, kanya-kanya sila. They have so much ego. Tapos, si Claire, kaya bumababa daw ang trust rating ni BBM dahil daw sa mga fake news peddler at saka trolls. Sino ba may budget? Di ba PCO 2.8 billion? Di ba? Kayo may budget. So, meaning, ano yung punto mo? Ano yung punto mo? Nagda-drugs din si juma-jamming din si si may Claire possibility eh. The only way na ma-debunk nila tayo and all. Again, you go to Singapore, make a live test na may mga witness on the side ng mga nagkikritiko at sa side nyo. Naka-witness habang ginagawa niyo yung mga test.
'Di ba? Pag The ikaw only ay way. pero pag ikaw ay inosente, call. Oh, 'di Sure, ba? 'di ba? Exactly, 'di Pero ba? kapag ikaw ay drugista, putya, hindi mo gagawin 'yan. At saka napanood mo ba yung sinabi ni Kong Mike Defensor na yung sa PN, 'di Yeah. ba pag nagda-drug test ka, binaba ang level nung drug Yeah. test. So, Yeah. Hindi kasi ikwento mo 'yon, ikwento mo from the start yung mga workers niya. Ikwento yes, mo nga, oo. 'di ba? Oo. Nung una, Ikaw na, Doc, ikaw na. nung time ni PRRD, Yeah. dalawa or tatlo lang ang nag-positive. Oo. Siyempre, wala na sila. Hindi sila pwede. Hindi sila pwede kasi nag-positive ka sa drugs Mm. di ba? Tapos ito ngayon, pinatest nila yung mga Mm. trabahante nila, about 100 of them. Mm. 20 plus ang nag-positive ba? Oo, no, 20, Tapos, 20, oo, plus. tapos nalaman pa na dahil yan ang pangulo na yan, yung threshold binabaan pa nila, no, yung definition nila ng positive, Mm. inakyatan nila so Correct. that mas mahirap mag-positive. So ibig Oo. sabihin, kahit na nagdroga ka na at positive ka, pwede ka pa ding mag-negative. Yan ang kalokohan. Ito yung sinasabi natin, no, na having a leader like that, no, is destroying our country on so many levels. Talagang Mm. winawasak tayo ng mga yun. So dapat mag-resign na yan. Oo. Kati, so